Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 35 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayon, araw ay meron po tayong special devotional seminar at ang pagpapatuloy ng series about 7 marks of healthy family. At ang topic po natin ngayong araw, August 31, 2024 ay conflict resolution, Christ-centered approach. At ang scripture po natin ngayong araw ay Colossians 3 verse 17. And whenever it word of dead, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sa Tagalog naman po. At ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Teaching number 1, conflict must have a good common goal. Ang common goal daw po ng conflict ay para mas ma-improve palalo ang ating kanya-kanyang relationships. Kaya daw po, nagkaroon ng conflict ay dahil may dalawang personality o tao ang hindi magkaparehas o hindi magkaintindihan. And kapag yung conflict na yon ay naayos at nabago, ito po yung nagpapa-approve sa relationships. Teaching number 2, conflict must be settled in Christ. Ang conflict daw po ay dapat na sinesettle ng maayos kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Pag may conflict po ay ginagamit po natin siya para magkaayos ang dalawang tao o personality at ma-improve ang kanilang relationships. Teaching number 3, conflict must end for God's glory. Ang conflict daw po ay nagtatapos sa for God's glory dahil daw po ang conflict ay pag hindi natapos sa God's glory ay galing po ito sa kasamaan or gawa ng diablo. Kaya conflict must end for God's glory. Application number 1, fight with a common goal. Isaayos daw po natin or lumaban daw tayo or kapag may kaaway tayo is makipagbati po tayo gamit ang common goal o pag-improve ng relationship para mapaayos ito sa magandang paraan. Application number 2, fight within biblical rules. Pag may away daw po o hindi pagkakaayos, ay gumamit tayo within biblical rules. Sa tahanan daw po natin kung may magkaaway, ay gumawa tayo ng sarili nating rules na galing sa Bible. Application number 3, fight for the glory of God. Pag nag-aaway daw po or dapat ang ending nito is glory of God because dahil pag nag-aaway po ay dapat mas ma-improve o mas maayos yung kalalabasan nito para sa relationships. Kaya dapat po ang ending ng pag-aaway or conflict ay glory of God. Discussions. On a scale of 1 to 10, how would you rate your family in terms of how loving and respectful they are in dealing with conflicts? Para po sa akin, ma-rate ko po ang aking pamilya in 10 over 10 dahil lahat po kami o isa po sa amin ay marunong magpatawad at marunong gumamit ng common goals. Pag may conflict like yung relationships ko rin na pagtapos ng pag-aaway ay mas lalo nang ma-improve dahil pinagsabihan po namin o nagbibigay kami ng kanya-kanyang advice sa bawat isa at nagpapatawad din po kami sa bawat isa. What are your strengths and weaknesses in this area? Ang strength ko po naman ay marunong po akong magpatawad ng mga
pag mga kaaway or mga conflicts. Marunong din po akong gumamit ng common goals, which is mas lalong na-improve ko po yung mind ko pagdating sa immature na pag-isip about conflicts. And ang weaknesses ko naman po ay minsan po matagal po akong magpatawad at minsan po hindi ko po natatanggap yung mga conflicts. How will you improve your fight for the glory of God? Para po sa akin, ma-improve ko po yung mga away or yung mga conflicts for the glory of God sa paraang gagawa ako ng rules na gamit ang biblical rules na may nababasa ko sa Bible. And dahil alam kong mas makakatulong ito at mas maganda kung ito yung rules na gagamitin ko sa bawat fights and conflicts. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.